Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang maling edukasyon sa kolehiyo ni George Bocobo. Sino nga ba si George Cleophas Bocobo? Si George Bocobo ay ipinanganak noong Oktubre 19, 1886 sa Gerona, Tarlac at namayapa noong Hulyo 23, 1965. Siya ay kabilang sa unang 100 Pilipinong pensyonados na ipinadala sa Estados Unidos upang makapag-aral sa kolehiyo. Sa pagbalik niya sa Pilipinas, hindi rin maitatanggi na isa si Bocobo sa mga taong naging maimpluwensya sa larangan ng edukasyon. Siya ay naging pang-5 presidente ng Universidad ng Pilipinas sa loob ng 5 taon mula 1934 hanggang 1939. Isa rin si Bocobo sa naging dahilan kung bakit naging kilala bilang isang mahusay na paaralan ang Universidad ng Pilipinas pagdating sa pag-aaral ng politika. Siya ang pangunahing may akda ng Civil Code of the Philippines na kung saan ay binigyan siya ng parangal na Presidential Award of Merit ni dating Pangulong Elpidio Quirino noong taong 1949. Ngayon, dumako naman tayo sa isang akda na pinamagatang Maling Edukasyon sa Kolehiyo ni George Cleophas Bocobo. Number 1. Isa kayang posibilidad na sa halip na maging tunay na edukasyon ang ininuturo sa kolehiyo ay maling edukasyon? Ang sagot ko dito ay oo. Isa tong kabalintunaan, subalit maitatawag na katotohanan. Naniniwala tayong lahat ng kahalagahan ng edukasyon sa universidad kung kaya't tayo nag-aaral sa mga universidad. Datapwat, katulad ng mga paraan upang mapaunlad ang pamumuhay, magagamit ang edukasyon upang magtayo, maggrupo, magturo o maglinlang. Number 2. Nagkaroon ako ng pagkakataong suriin ang mga kalakaran at kaisipan sa loob ng 10 taon ng paglilingkod sa Universidad ng Pilipinas. Karamihan sa mga estudyante ay nakatupad sa inaatas sa kanilang tungkulin sa ilang aspekto ng universidad. Subalit malungkot aminin na ang kilos at pag-iisip ng maraming estudyante ay nagbibigay daan sa pagkabansot ng isipan, sa pagkatuyo ng puso at sa pagkitin sa kaluluwa. Tatalakayin ko ang 3 paraan ng maling edukasyon na binabayaran ng mga estudyante ng mataas na matrikula at di mabilang ang sakripisyo. Number 3. Una, nariyan ang derasyonal na pagsamba sa pahina. Ano ang sinasabi ng aklat? Ang pinakamahalagang tanong sa isip ng mga estudyante tuwing kakaharapin nila ang mga suliranin na kinakailangan gamitan ng pangangatwiran. Maraming estudyante ang halos mabaliw sa paghahagilap ng impormasyon hanggang sa maging kasintaas ang mga ito ng bundok at ang isip ay madaganan ng datos. Wala nang ginawa ang estudyante kundi mag-isip kung paano dadami ang impormasyong hawak nila. Sa ganoon, nawawala ang kanilang kakayahang nag-isip sa malinaw at makapangyarihang paraan. Number 4. Nakakalungkot makinig sa kanilang pagtatalo at talakayan, sapagkat dahop sila sa katutubong sigla ng malinaw na pangangatwiran. Puno ang kanilang talakayan ng walang kawawaang argumento sa halip ng malusog na pangangatwiran at pwastong pag-iisip. Number 5. Sa gayon, isinusuko ng mga estudyante ang kanilang kakanyahan sa mga aklat na nagbibigay daan sa pagkawala ng kanilang karapatan ang mag-isip para sa kanilang sarili. At kung nagtangkas ng gumawa ng sariling pasya, ipinakita nila ang kanilang pagiging pedantiko. Mananatiling mapanlinlang ang edukasyon hanggang hindi nalililang ng mga estudyante ang kakayahan nilang mga tuwiran sa isang tama at mapanatiling paraan. Number 6. Ihambing ang mga estudyanteng mahilig sa pagtinting sa kaalaman ng mga Juan de la Cruz sa baryo. Kakaunti lamang ang nabasa ni Juan de la Cruz, hindi pinapurol ng di natutunaw na impormasyon ang kanyang iwing talino. Tiwalag ang kanyang isip sa katakot-takot at mabibigat na impormasyong hinakot mula sa aklat. Matalim ang kanyang pangunawa, mahusay ang kanyang pagpapasya, matalino ang kanyang mga kuro-kuro, pasaring nawiwikain siya sa matatalino pilosopo. Ginawang pangunahin at panghuling layunin ng mga estudyante ang pagiging mahusay at profesional. Ipinasya nilang maging mahusay na abogado, mediko, inhinyero at magsasaka. Hindi na ako titigil pa upang usisain kung gaano kabigat na sisi ang ilalatag sa pintuan ng universidad dahil sa hindi makatwirang emphasis sa espesyalisasyon. Hindi matatatwang malakas ang kalakarang natural, subalit hindi man lamang tayo mag-iisip upang matignan ang kabayaran nito. Kung hindi nito pinalalawak ang pananaw ng tao, pinalalalim ang kanyang kakayahang dumamay at pinaghahandog ng gabay tungo sa matalinong pagkukuro at malalim na damdamin. Ngunit paano natin maaasahan ang ganitong bunga mula sa kondisyong kung saan
na nagiging hamak na listahan ng batas ang isang estudyante sa isang abogasya, isang prescription, ang taong magiging manggagamot, isang formula ang isang inhinyero. Number 9. Binika nga ni Kayats. Panghahambuhay na kaligayahan ang anumang bagay na puno ng kagandahan. Subalit, batid natin na batay sa panlasa ang kagandahan. Kung hindi natin malilinlang ang wastong pagkilala sa mga kagandahan at kadakilaan, mananatiling payak at nakakabagot ang ating kapaligiran. Maaga tayong gumising at lumabas sa umaga, subalit pinawalang bahala ng ating kaluluwa ang umasa sa katahimikan at ang katamisang hatid ng hamog ng sa madaling araw. Ating namamalas ang maraming bituin sa gabi, subalit para lamang silang makintab na bato na hindi binibigyan ng lunas ng kanilang maamong liwanag ang ating puso. At hindi natin nararanasan na nakagugulat at nakakaantig ng kaluluwang may paghanga sa dakilang pagkakaisa ng sansinukob. Number 11. Tinatamaan tayo ng pinalakang liwanag ng buwan, subalit hindi natin nararamdaman ang katahimikan sa mga sandaling ito. Minamasdan natin ang mga matataas na bundok, subalit hindi tayo naaakit sa kanilang tahimik na kapangyarihan. Nakababasa tayo ng walang kamatayang tulas, subalit hindi tayo maaantig sa kanilang tinig. At waring isang pangitain, madaling mawala ang kanilang malalim na kaisipan. 12. Ating sinusuri ang isang estatwa na taglay ang walang lipas na kagandahan ng guhit at iba pang katangian, subalit para sa atin ay isa lamang itong kopyang walang halaga. Sabihin ninyo sa akin, iyan ba ang uri ng buhay na dadayuhin sa kolehiyo? Subalit ang labis na espesyalisasyon na hinahabol ng mga estudyante ng buong sigla ay tinakdang magbubunga ng ganitong uri ng buhay na walang damdamin at singtuyo ng alikabok. Number 13. Maaari itong sabihin na mahusay ang edukasyon ng naunang salinlahi. Sinasabi ng mga nakakatanda sa atin at sila ay may katwiran na hindi nalilinang ng bagong edukasyon ang puso, di tulad ng mga naunang edukasyon. Number 14. Panghuli, pinanalabo ng ganito ang espesyalisasyon na nakapako sa tagumpay sa propesyon sa hinaharap ang pananaw sa buhay. Nanganganib na maging makitid ang ating filosofiya sa buhay sapagkat nasanay na tayong mag-isip ng tungkol sa maalwang buhay na laborato. Oo nga't kailangan nating maging praktikal. Hindi natin lubusan masasagot ang katanungan kung hindi natin nilinangin ang wastong saloobin at paniniwala at nang sa gayon ay maihiwalay natin ang latag laborato, ang ipasapalay ng buhay. Dapat natin isagawa ito hindi pagkaraan ng pagtatapos kung hindi bago magtapos sa universidad. Sapagkat kung tapos na ang lahat, ang suma at ang kakanyahang edukasyon ay ang formulasyon ng layunin ng buhay. Kalakip ang tanging kasanayan sa isang aspekto ng karunungan upang magkaroon ng katuparan ang layunin ng buhay sa isang mabisang paraan. Number 16. Subalit, paano natin maihahanay ang mga laborato ng ating filosofiya sa buhay kung lahat ng ating labora ay iniuukot sa paggawa ng takdang aralin, sa mga eksperimento sa laboratorio at kung walang tigil na ating pagtanggap ng impormasyon. Number 17. Muli, nararapat magsiyuko ang mga estudyante sa paanan ni Juan de la Cruz na kakaunti ang pinag-aralan upang matutuhan nila ang tunay na karunungan. Madalas siyang tawaging mangmang, subalit siya ang pinakamarunong sa mga pinakamarunong sapagkat natuklasan na niya ang kaligayahan ng taong nakababatid ng dahilan kung bakit nabubuhay. Number 18. Matibay na batayan ng isang buhay na lipunan ang pagmamahal niya sa tahanan, kalakip ang walang balat kayong katapatan. Napatunayan na rin ang kanyang pagmamahal sa bayan. Maaari bang matuto ang ating edukasyon kay Juan de la Cruz o baka naman hindi sila pinagiging karapat-dapat na maging estudyante ni Juan de la Cruz ng ating edukasyon? 19. Sa pagwawakas, napansin ko sa mga estudyante natin ang nakakagambalang babala ng diwastong edukasyon. Ilang dito ang mga sumusunod, kakulangan sa sariling pasya at pagmamahal sa walang lamang filosofiya dahil na rin naman sa pagsambahan sa pahina at nagmamadaling paghahanap ng mga impormasyon. At number 20, ang unti-unting paghitil sa kakayahang maantig sa kagandahan at kadakilaan dahil na rin sa espesyalisasyon at ang pagpapabaya sa tungkuling bigyang katuturan ang filosofiya sa buhay na bunga ng labis na empasis sa pagsasanay tungo sa pagiging isang profesional. Ang paksa ay ang maling anyo ng edukasyon sa kolehiyo na nagdudulot ng pagkawala ng kakayahang mag-isip ng kritikal, pagpapabaya sa kagandahan at kadakilaan at makitid na pananaw sa buhay.